Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng Linggo, September 7, 2025. Basahin po natin ang ating mabuting balita ayon kay San Lucas, chapter 14, verse 25 hanggang 33. Papuri sa iyo, Panginoon. Sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay nang higit sa akin. Ang sinumang hindi magpasan ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tatayahin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salaping maipagpapatapos niyon? Baka mailagay ang mga pundasyon, ngunit hindi naman maipatapos. Siya'y kukutyain ng lahat ng makakikita nito. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito, pero hindi naipatapos. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna uupo at pag-aaralang mabuti kung ang 10,000 niyang kawal ay maisasagupa sa kalaban na may 20,000 tauhan. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang ating pong mabuting balita ay tungkol sa pagtitimbang o kaya yung bigat or gravity ng ating tinitimbang. Gusto ko munang banggitin dito na dito maliwanag kasi Tagalog yung binabasa natin. Yung sinasabi ritong hindi maaring maging alagad ko ang sinumang umiibig ng higit sa kanyang ama at ina at kung sa kapatid maging sa sarili niyang buhay. Pero kung babasahin natin yan sa English, medyo baka malito tayo kasi ang English ay medyo iba. Ang sinasabi sa English kasi, "If anyone comes to me and does not hate his father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, and even his own life, he cannot be my disciples." So meron dong nakalagay na hate o kaya pagkapuot. At he cannot be my disciple. At alam naman natin na isa sa 10 utos ay honor your father and your mother. Kaya parang taliwas to kapag nabasa nyo rito sa English. Pero mas maganda yung sa Tagalog dahil parang nandun na kaagad yung paliwanag na ang ibig sabihin ng Panginoon ay ibigin natin siya ng higit pa kahit kanino man. Hindi naman ibig sabihin na kapuotan natin ang ating ama at ina. At para medyo mas madali nating maunawaan yung sa English ang ibig niya sabihin, pwede nating tingnan yung sa Luke 16:13. Luke 16:13. Ang sabi dito, "No servant can serve two masters,
For you will either hate the one and love the other. So, ibig sabihin, kapag meron kang dalawang master, ang sa English is hate the one and love the other. Pero, hindi naman ibig sabihin nakaputan mo yung isang master, tapos yung isa ay mahalin mo. Ang ibig sabihin lang dito ay, mahalin natin ng mas higit yung isa kesa sa isa. Parang ganon. Ang hinihingi ng Panginoon ay dapat mas matimbang ang pag-ibig natin sa Kanya kesa sa ating sarili, sa ating ama at ina, sa ating mga asawa, ating mga anak, sa ating kapatid, at kahit sa ating sarili. Yun lang yung gusto niyang ipahiwatig sa atin or yung mensahe sa atin. Ngayon, ang gusto kong ibahagi sa inyo tungkol dito sa gospel, dahil yun nga, meron ditong ang pinaka-title nitong gospel is Cost of Discipleship. At yun yung nabigyan na explanation ni Father kanina habang nagsisimba kami. Pero ang gusto kong i-share is yung pagtimbang at kung gaano kabigat yung ating tinitimbang. Ang maganda nating timbangin sa ating sarili ay yung tinatawag na calling, o ano ba yung saan ka ba tinatawag ng Panginoon bilang alagad niya. Mayroon po kasing tatlong calling na tinatawag. Yung una, yung gusto mo bang maging single? Pangalawa is gusto mo bang mag-asawa? At yung pangatlo ay yung pagpapari. Dito po parang umiikot yung calling na gustong ibahagi ng mabuting balita sa atin ngayon. Yung una, yung kung magbi-build down ng isang tore, dapat timbang-timbangin mo kung mayroon ka bang sapat na kumbaga financial para makapagbuo ka ng tore. Tapos yung isa naman, yung hari, kailangang timbangin niya rin kung gaano karami ang kanyang mga sundalo para manalo siya sa digmaan. Pero kung i-apply natin sa ating buhay yan, kasi yun mga physical, yung tore sa mga building o kaya yung tungkol naman sa digmaan. Sa ating buhay, personal na buhay, hindi naman tayo makikipagdigma or hindi naman tayo gagawa ng mga tore. Yun ay mga practical na ginagawa sa sanlibutan. Pero ang maganda siguro nating pag-isipan ay yung calling natin. Lalong-lalo na kapag nasa edad ka pa lang ng 18, 21, tapos meron ka pang gustong malaman kung ano ba talaga ang calling mo o saan ka ba tinatawag ng Diyos. Kasi lahat-lahat tayo ay tinatawag ng Diyos na maging alagad. Dito sa tatlong ito, maging single na brother or sisters, maging married person, may asawa, at kung gusto mo pari, priesthood. Doon sa single, pwede rin maging madre. Ngayon, ang magandang pag-isipan natin dyan ay yung tinatawag na discernment tsaka prayer. Yung kailangan unawain natin yung sitwasyon natin at kailangan lagi tayong manalangin. Ngayon, malalaman natin yan kapag naging
pag inuusisa natin ang ating sarili at kung tayo ay laging mananalangin sa Panginoon. At kahit ako ay nagdaan din sa ganyang sitwasyon at inusisa ko ang aking sarili kung saan ba talaga dapat ako pumunta sa tatlong iyon. Minsan ang maibibigay ko na tip sa inyo kung kayo ay single pa at nalilito kayo kung ano ba ang dapat nyong gawin, kung kailangan bang maging single ka lang. Wala pong masama kung maging single ka lang kasi pwede mong ialay ang iyong sarili sa paglilingkod sa Panginoon nang walang masyadong iniisip na responsibility sa family. Ang magiging family mo ay yung mga taong pinaglilingkuran mo. Ganon din naman ang pari, ang kanyang responsibility ay ang kanyang mga nasasakupan sa parish. Tapos ang isang may asawa, ang kanya namang responsibilidad ay ang kanyang pamilya bago ang ibang tao o kaya. Pero ang pinakauna dyan na ang sinasabi ng Panginoon ay dapat siya muna ang mauuna doon sa lahat. Siya ang ibigin natin ng higit pa sa lahat ng mga iyon. Ngayon, kung saan ang isang tip ko dyan ay kung saan kayo mahina. Kung halimbawa hindi nyo kaya maging single at nandun yung tinatawag ba na tawag ng laman. Sa tingin ko, doon kayo tinatawag ng Panginoon. Kasi ayaw naman ng Panginoon na maging single ka tapos magkakasala ka in the end. Kaya mas maganda na mag-asawa na lang. At doon ka mag-focus sa iyong pamilya at magsilbi ka rin sa ibang tao. At kung meron kang gift, ito yung gift na pagpapari. Ito ay talagang pinagkaloob ng Diyos sa piling mga tao na magkaroon sila ng gift na parang katulad din ng mga madre na parang ang puso nila ay napakalaki na kapag ibibigay lang nila sa isang tao katulad ng pag-asawa, kaya anak, parang nalilimitahan yung pag-ibig na pwede pa nilang ibigay sa ibang tao. Kaya yung ibang tao ay nagiging madre o kaya nagiging pare dahil sobrang napakalaki ng kanilang puso at gusto nilang maibahagi yung sarili nila sa maraming tao. Hindi sila limited sa family na kailangang wag nilang pabayaan yung family na yung gusto nila ibahagi ang kanilang sarili sa mas malaking family pa. Ngayon, malalaman nyo yan tulad ng sinasabi dito na kailangang mag-analyze tayo o mag-evaluate tayo ng ating sarili sa pamamagitan ng pag-calculate at yung parang katulad ng paggawayan ng tore at pagpunta sa digmaan kasi may digmaan kang pupuntahan bilang sa spiritual na buhay natin. Tulad nga ng sinabi ko, kung mahina ka sa bagay na yon ay huwag ka nang pumunta doon sa bagay na yon. Kung gusto mong maging single pero mahina ka doon sa pita ng laman mo, kaya mayroong kang pagnanasa sa mga ganon, mas mabuti pa na mag-asawa ka. Yun yung parang sinasabi na kung meron kang 10,000 sundalo pero ang haharapin mo ay 20,000, ay huwag ka nang pumunta sa digmaan. At yung naman ng tore, kung sa tingin mo ay wala ka namang kakayahan o kaya na
wala ka namang kakayahang buuin yung ganong klaseng tore, ay siguro mag-ipon-ipon ka na lang muna at bago mo gawin yun. Kumbaga, pwede mo namang simulan sa pundasyon na yun. Ang pundasyon natin ay ang ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Doon natin simulan ang ating pagsaliksik sa ating sarili at kung saan tayo dapat tumugon sa panawagan ng ating Panginoon. Yun lamang po mga kapatid, medyo masyado nang mahaba. Sana meron kayong napulot at Lunes na naman po bukas, simula ng trabaho. Panalangin ko na bigyan kayo ng panibagong kalakasan, wisdom and knowledge para magawa ang inyong trabaho at nawabigyan kayo ng more patience and endurance, lalong-lalo na sa inyong mga boss, sa inyong ka-office mate at sa inyong mga katrabaho. God bless po mga kapatid.